Gusto nyong malaman ang pinagkaiba ng Duterte administration or Duterte leadership at ng Marcos leadership? Ito, unahin muna natin ang tatay. Tignan nyo naman, ito po, lindol din po, 6.7, almost the same magnitude nung nangyari lang nitong September 30. Tignan nyo, si PRRD. Pagkadating niya, may mga ano na, kumbaga, pupunta siya doon, may dala-dala na. Pupunta siya doon, meron ng tulong. Hindi yung pupunta ka para lang mag-inspection, makipagtsikahan, magkwento, i-update. Hindi naman ikaw yung taga-update. Gawain ng ibang ahensya yan. Sila yung mag-update, hindi naman ikaw. Sasabihin mo, alam na ng taong bayan, binalitan na nga, di ba? Ganyan po ang difference. Ayan. Pupunta ka dyan, unang-una, to show compassion or i-boost mo yung kanilang, kasi malungkot yung mga yan eh. Namatayan yung mga yan eh. Ayan. To cheer them up. Ngayon, tignan natin si Marcos Jr. Kung titignan natin, kung isa-search natin Marcos Cebu earthquake at saka Sara Cebu earthquake, ito yung difference. Unang-una, dito kay Marcos Jr., 7 hours ago, 2 hours ago, 5 hours ago, itong mga a day ago na to, ito yung nasa Masbate siya. Kay VP Sara, tingnan ninyo, 21 hours, 20 hours, 21 hours, a day ago, ayan, a day ago, to see the difference, kahapon pa lang, nandun na si VP Sara. Kahapon, October 1, nandun na siya. Itong si Marcos, just today, October 2. Nangyari yung earthquake noong September 30, buong araw. Dumating si VP Sara the next day, which is October 1. Dumating si Marcos, October 2, which is today. Ngayon, titignan natin yung difference ng pagpunta, no? Ito si Marcos Jr. Tignan nyo. Nandyan ba si Marcos? Wala, di ba? Oh, wala siya diyan. Si VP, tingnan ninyo. Punta niya, ayan. Ayan. Bumibisita siya sa mga namatayan. Ipinapanalangin ang mga kaluluwa ng mga pumanaw. Si Marcos Jr., anong ginawa niya? Wala kaming paglalagyan ng mga magbibigay ng impormasyon na alam na ng tao. Dahil hindi tayo na pinakamalaking damage na dinala ng lindol ay infrastructure damage. Ganun pala yun? Hindi namin alam yun Gaya sa ospital, ito, tingnan ninyo itong... hindi namin alam. Salamat naman at in-inform mo kami. Ganyan talagang naging effect. Kaya nahirapan kami ng kaunti. Ganyan tapos punong-puno ng mga paparazzi. Wala kaming ayan. Ang ating rehabilitation. Ganyan ang difference. Si VP Sara, first day pa lang, ayan na yung tulong. Ayan Ang inyong helmet ha. First day pa lang, yan na, makikita mo talaga. Dumating na ang tulong. Yan October 1. October 1 po yan. Kumbaga, gumagalaw na ang Office of the Vice President. Si Marcos Jr. hindi pa sigurado kung may earthquake. Hindi siya updated, wala siyang balita. Si VP Sara, ayan nakapack na yung mga tulong na dadalhin. Yan po ang pinagkaiba. Si Marcos Jr., ayan. Ito. Ayan, ano nila yung mga tao. Kukunan nila yung mga ganyan. Wala naman siya dyan. Ito po ay trabaho ng mga ahensya. Hindi po siya. Diba? Ayan. Kawawa naman si Vince Dizon. Ang bata-bata niya, wala na. Mukhang wala na ring ligo kagaya niya.
Nagkaputi-puti na yung buhok niya. Para ma-assess natin yung pangangailangan. Ang instruction niya, siguraduhin natin na yung basic na pangangailangan, pagkain, tubig, at yung mga iba pang immediate na need for relief, ma-provide. Yan lang, hanggang salita lang sila. Si PRRD, nung siya ay presidente, anong sabi niya? Bibigay ko 2 billion. O, ganyan kaagad. 2 billion ang ibigay. Si Marcos Jr., 170 million. Ganon kabarat, pero kapag mangurap sila sa flood control at sa kung ano dyan sa DPWH, billion. Diba? Meron pa yung building na mga natumba, nasira. Anong ginawa ni Tatay Digong? Nirevoke niya yung license nung mga construction na gumawa noon. Kasi bakit palpak yung paggawa doon sa building? No, tingnan nyo. Iba si PRRD, iba si VP Sara. The way how they handle the calamities na merong darating mga ganito. Tingnan nyo. All the si VP support Sara, tingnan nyo. Nung sa Davao City at 2019, kasong po siya ako magtutong condominium dito sa amin. Sana yung personal yung tanda. Salamat. Maraming hapon sa inyo. Moral and spiritual support to sa mga namatayan na umiiyak. Ayan. Yan ang kailangan ng taong bayan. Hindi yung papugi ka lang sa camera. Para isahin na lang natin. Si Marcos, iba ka? Ganyan siya. Kung hindi sa tulong ninyo, siguro meron din masasabi natin na salba na buhay dahil sa tulong ninyo. So we once again demonstrate the Filipino spirit. Sasabihin nila pag tinanong mo, ano ba pag nandyan siya? Pag wala siya, sasabihin nyo nasaan yung Pangulo. Pag nandyan siya, sasabihin nyo wala namang ginagawa. Totoo naman diba? Ikaw yung Pangulo, ikaw yung late, yung Vice President, yung pa yung naunang bumisita. Yung pa yung naunang nagbigay ng tulong. Samantalang ikaw yung Pangulo. Diba? Tapos nandyan ka, press con, interview, camera. Itong si VP, ayun, takot ka ba sa sa mga patay? Hindi kita nakita na bumisita doon sa mga nasugatan o kaya yung doon sa mga libing na yan. Hindi kita nakita. Ang nakita lang kita sa libing yung libing ni Nora Honor. Yun lang. Pero yung sa mga common tao, wala. Wala talaga. Tataka nga ako sa mga dilawan Dati, hinahanap nila nasaan yung Pangulo nung panahon ni PRRD. Pero ngayon, ang hinahanap nila nasaan ang Vice Presidente. Yun tuloy siya na unang pumunta. October 1 pa lang pumunta na. Pero ito, hindi sincere.